Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles sa Pampanga. Bukod sa dayuhan at isang na-recover kahapon, 2 iba pa ang natagpuan kanina. Pero 17 pa ang nawawala kahit magdamaga na ang rescue at retrieval. Hamon ang paghahanap sa mga naipit sa debris. At nakatutok si Joseph Moro. Maingat pero naghahabol ang mga rescuers sa pag-asang may masasagip pang buhay. Pero wala nang malay ang lalaking nakuha nila sa gumuhong under construction hotel sa barangay Balibago sa Angeles, Pampanga kaninang hating gabi. Sinubukan pa siyang i-revive sa ambulansya at dinala sa ospital. Pero kalaunay idineklarang patay. Buhay po siya nating nakuha at hindi na po niya kinaya yung stress paglabas. Yung pong trinay nating i-resuscitate kagabi. Inumaga na pero walang sumusuko sa mga rescuer. Pina-thermal scan ang buong gusali at nagpatulong sa mga K9 unit hanggang may natunton na isa pang tao. Pero bangkay na rin siya nang makuha pasado alas 10 ng umaga kanina. As of 11 a.m. kanina, 4 ang kumpirmadong patay pero 26 naman ang nasagip, 10 sa kanilang sinugod sa ospital. Ang pag-asa ng mga rescuer matulad sa nakuhang buhay ang 17 iba pa na patuloy na hinahanap. Kabilang sa tumutulong na ang Muntinlupa K9 Search and Rescue at ang mga heavy equipment ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site galong bumagsak. Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahuan namin. Kahapon pang pahirapan ang paghahanap sa mga naipit. Yung isang mauhugot natin to, yung flyboard to. Yung isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Teka lang, yung oxygen tank. Kailangan ng dahan-dahang pagkilos sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection tulad na may matagpuan silang buhay kahapon pero nadagana ng mga debris. Ano? Kakatingin nyo na lang. Try natin. Karamihan sa mga biktima ay mga construction worker ng ginagawang hotel. Tumanik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Nasa baba kami, nandun ang barracks ko sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento. Para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako kasi makalabas to. Ano na yung building? Oo na. Pero hindi pa kasama sa 47 opisyal na bilang ng nasa construction site ang mga nagtitinda sa paligid na posibleng nadamay kaya posibleng mas marami pa ang nawawala. Hindi naman natin masasabi sa ngayon dahil nga po yung mga binigay sa ating pahayag ng foreman based lang dun sa alam niyang naiiwan pero wala naman siyang basis kasi po yung may hawak ng, sinasabi po niya, yung may hawak ng logbook dun sa in and out ng mga trabahante po nila, na-trap din daw po sa loob. Katunayan, hindi mula sa tala ng site engineer ang isang natagpuang bangkay pasado alas 5 kahapon. Isa siyang 65 anyos na Malaysian national na naipit sa kwarto sa katabing hotel. Nadamay ang hotel dahil sa pagguho. Nakikipag-ugnayan na ang Angeles City Hall sa Embahada ng Malaysia para sa pagpapauwi ng kanyang mga labi. Madaling araw kahapon nang gumuho ang gusali, isa sa iimbestigahan ay kung substandard ang paggawa sa gusali. Itong ginagawang building mahigit ng 2 taon na ginagawa. Nangyari ito mga around 2:30 or 2:20 in the morning. Pagkatapos ng malakas na ulan, hangin at may kasamang yelo pa na bumaksak dito sa Barangay Balibago, Angeles City. Pinatatawag na rin ng City Hall ang may-ari at kontraktor ng gumuhong gusali para sa investigasyon. Sinisikap namin silang kunan ng pahayag. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa mga natabunan, kasabay ng investigasyon sa dahilan ng pagguho.
Ngayon pa lang, may nakita ng pagkukulang batay sa pagsusuri ng ilang engineer sa gusali na minsan nang sinuspindi ang pagpapatayo. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, nakakita ng panibagong signs of life ang Bureau of Fire Protection dito sa isang parte ng gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Samantala, sa pangunang pagsusuri ng mga civil engineers ay may nakitang ilang pagkukulang sa pagkakagawa ng gumuhong gusali dito nga sa Angeles City. Kanina pasado alas 10 ng umaga, na-recover ang pang-apat na biktimang nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City. Natukoy ang lokasyon ng bangkay gamit ang mga K9 units ng Philippine Coast Guard at ang mga thermal scanners ng Bureau of Fire Protection. Ang sinisimulang alamin ng mga engineer, bakit gumuho ng ganon ang under construction na building lalo't wala namang naitalang lindol. Isa sa mga hadlang sa investigasyon ang mga tipak ng konkretong tumatabon sa pundasyon at mga biga ng gusali. Hindi pa magamit ang mga heavy equipment dahil patuloy ang paghuhukay sa tinatayang 17 construction workers na maaring naipit sa ilalim. Kailangan po natin i-assess po ang situation ng buong area, kaya hinati po natin sa 4 quadrants para i-check natin para kung may sign of life. O, ganun po. Hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta, hindi naman tayo pwedeng magtanggal ng mga debris kasi siyempre yung structural integrity natin, alam natin na compensate na po. At anytime pwedeng mag-collapse po ang humahawak po sa kanila. Alam po natin mga scaffoldings lang ang humahawak. Pagkatapos na ito, i-investigate na natin kung anong parameters o kung ano man nangyari kung bakit nagkaroon po ng trahedyang ganito. Nagsimula ang construction ng 9 na palapag na hotel noong taong 2024. May plano rin para sa 2 roof deck. Ang gusali, pagmamay-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation na siya ring kontraktor ng proyekto. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Isa-isa ngayong tinitingnan ng mga volunteer civil engineer ang mga structural plans nito para malaman kung nasunod ba ang mga plano na isinumite sa Angeles City Hall. Kasama sa mga sinusuri ang tibay ng materyales na ginamit sa pagpapatayo ng gusali at kung nasunod ang ibang pamantayan sa construction. So far, anong findings, sir, sa... Ayaw pa namin mag-ano, sir, ng tawag dito, findings. Okay. Medyo hilaw pa sa ngayon. What did you do? Nakita kaming mga hindi nag-follow sa code sa construction practice. But, yun muna sa ngayon. Nire-request kasi namin na once na maalis yung mga rubbles, mag-visit namin doon sa site para ma-actual yung mga dimensions ng mga structural materials compared versus supply. Hindi man masabi kung depektibo ba ang istruktura, may mga nakita ng pagkukulang ang mga engineers. So far, anong nakita niyong by violation? Ang baka lang, sir, mga standard na mga rebars na dapat meron. Like for example, sa mga joints na yung mga confinement, dapat may mga rebars ko. Yun yung mga wala. Sinabi naman ng Department of Labor and Employment Region 3 Director na noong nakaraang taon, ipinatigil nila ang pagpapatayo ng gusali dahil sa mga occupational safety violations. Meron kaming na-receive na complaint on non-payment of or non-coverage to SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Yung pumuntang unang set of inspectors, 2 set of inspectors ang pumunta dito. Sila yung hindi gumagawa ng, hindi pinapasok, hindi gumagawa ng occupational safety and health investigation. Meaning, meron kaming dedicated personnel na maalam sa safety and health. Although alam din naman nung aming naunang inspector, pero syempre, on the scaffolding, the electrical, so yung mga technical safety inspectors namin ang pumunta. Dahil ang sinabi nung aming unang inspector, 2 inspectors ay parang may imminent danger. Sinulat niya doon sa ano. So, inassignan ko ng technical safety inspector. Yun nga ang nakita. Napakaraming violation. Hindi rin daw sila pinapapasok sa lugar para makapag-inspeksyon. Pero makalipas daw ng 1 buwan, nilift din ang suspension matapos mag-comply umano ang kumpanya.
Nagpunta kanina sa incident site si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tingnan ang lagay ng 27 nakaligtas na trabahador at mga pamilya ng mga nawawala at nasawi. Wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner, importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government. Maaari rin daw matulungan ng DSWD ang mga trabahador na nawalan ng trabaho dahil sa insidente. Paliwanag mo nga sa amin yung kanina nabanggit mo na merong nakikitang signs of life. Chino, paliwanag mo nga, ano ibig mo sabihin nun? Well, dito sa batay sa ating nakita buong araw kanina na Mel, no, yung signs of life ay nadedetect sa pamamagitan ng dalawang bagay. Yung thermal scanning, ibig sabihin meron silang gadget para makita kung may mainit na bahagi ng nasabing gusali at kung yung shape nun ay mukhang tao, so ina-assume natin na tao yon at kung buhay pa, syempre mainit ang katawan, yun po yung magiging reading na maaring buhay pa yung tao, whether unconscious or conscious. Tapos bukod doon, meron ding mga K9 units na ang mission talaga at na-train yung mga aso na yon na mag-indicate or ibig sabihin umupo or magbigay ng ibang senyales na nagsasabi at magbibigay ng impormasyon sa kanyang handler na buhay pa, may tao sa ilalim ng nasabing gusali o anong parte ng gumuhong gusali dito sa Angeles, Pampanga. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Desidido ang mga kaanak ng mga biktima ng pagguho sa Pampanga na pananagutin ng mga nagpabaya kaya nagkatrahedya. Bagaman may mga umaasa sa himala, may ilang aminadong pinanghihinaan na. Mula pa rin sa Pampanga, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, sa ikalawang araw ng search and rescue operation sa gumuhong gusali na ito dito sa Angeles City, Pampanga, ay talagang numinipis at bumibilis ang oras na hinahabol ng mga pamilya ng mga manggagawa na naguhuan ng gusaling ito. At sa bawat minuto na hindi sila nare-rescue, Mel, numinipis yung pag-asa ng pamilya na sila'y buhay pa. Siguro wala nang buhay. Nangangamba si Lea sa kinahinatnan ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa gumuhong construction site sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Pagdating ko, hindi ko na po siya makontak. 24 hours na sila dyan, hindi pa kumakain. Kahit siguro tubig, wala. Hindi na ako umaasang buhayan. Pero si Mirna, arugante, buong buo ang pag-asang buhay pa ang anak na si Ferdy. Buhay ang anak ko kasi nung pagpunta ko rito hindi ako kinakabahan. Sabi ko buhay ang anak ko kasi ang lakas ng ano ko eh. Ay ko buhay ito. Pero nung dumaan ng isang araw, 2 araw, wala pa nare-rescue. Manghihina ako. Sabi ko kung ako lang papasukin ko man yun. Maligtas ko lang ang anak ko. Isa rin ang pinsan ni Juan sa mga skilled workers na natabunan sa site. Hanggang dulo raw siyang aasang maliligtas ang kanyang pinsan. Bagamat unti-unti raw niyang tinatanggap kung iba ang kalabasan. Maraming kalaban habang nasa ilalim kahit buhay ka eh. Una nga, yung sinasabi niya, gutom. Pero yung sa gutom, magagawan pa ng paraan yun eh. Pero yung dehydration, kung high blood siya kasi may edad na to, nasa 50 plus. Kaya yun ang mga pwedeng maging dahilan para siya hindi na ma-retrieve ng buhay. Kasama ang iba pang pamilya ng mga biktima sa tent malapit sa guho, natutulog sila Mirna at Juan dahil gusto nilang tutukan ng rescue operation na sa tingin nila'y mabagal. Hindi raw maiwasan ni Mirna na isipin na baka hindi lang anya pinapahalagahan ang kanyang anak kaya mabagal ang rescue operation. Mga simpleng manggagawa lang yung mga nadagaanan eh, kaya wala silang pakainom sa buhay. Ang ine-expect nila patay na lahat yung mga tao dyan. Gayunman, naipaliwanag naman daw sa kanila ng mga rescuer kung bakit mahirap ang sitwasyon. Kasi nga daw, baka daw umuuga daw po yung yung mga bakal, baka pag pinuwersa daw po, gumuho. Yung mga rescuer pa yung madali.
Yun din yung sinabi sa akin na hindi basta-basta pwedeng tanggalin yung dahil pag tinanggal mo yung nasa ibaba, pwede raw lumaglag mula taas. Magmula po nag-umpisang gumuho yan, nandito na po kami. Medyo mabagal lang Mabagal. Pero meron namang binibigay sa inyo yung kumbaga may pag-asa pa. Opo, laging ganon. Pero minsan sinasabi nila nahihirapan daw silang maghanap. Nauna na rin sinabi ng mga otoridad na prioridad nilang mailabas mula sa guho ang mga nawawala. Si Mirna desididong panagutin ng mga taong nagpabaya, kaya nangyari ang trahedya. Parang substandard yung building niya, kaya bumagsak yan. Kasi kung hindi yan substandard, hindi man po yan babagsak. Ibig sabihin, pangit ang pagkakagawa, kaya bumagsak. Sino po dapat managot? Yung mga tauhan, mga engineer, mga na yan, kung sino matataas dyan, tsaka yung may-ari. 17 pa ang pinaghahanap at 4 na ang kumpirmadong patay sa pagguho. Pinakaunang nakuha kahapon ang bangkay ng isang Malaysian national na naipit sa kwarto sa hotel na katabi ng gumuhong ginagawang construction site. Pasado 1:00 ng hapon kanina, kinuha ng pamilya at ng mga tauhan mula sa Embahada ng Malaysia ang katawan ng 65 anyos na si Mod Rezal Abdullah. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ni Abdullah. Mel, bago pa nagdilim, may wala na akong nakita o narinig na anumang activity na may kinalaman sa search and rescue. At ang katahimikan na yan ang mas lalong nagpapalala sa frustration ng pamilya ng mga biktima. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Kaugnay pa rin ang pagguho sa Pampanga, dapat silipin kung may problema sa disenyo, sa pagkakagawa nito at sa materyales. Ayon po yan sa dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagguho ng ginagawang hotel sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga kahapon, patagilid ang pagkulaps ng hotel. Kaya may mga nadamay na katabi nito. Nag-iimbestiga na ang mga otoridad kung bakit gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusali. Ang dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines na si Engineer Adam Abinales, may mga naiisip na posibleng dahilan kung bakit gumuho ang gusali. Kabilang ang problema sa disenyo, sa pagkakagawa nito o sa mga ginamit na materyales, lalo't nangyari ang pagguho nang wala namang lindol. Sa nangyari, just for the gravity loads alone, nag-collapse na yung building. So ibig sabihin, may problema either yung design o yung construction. Parang durog na durog yung konkreto. So ang isang suspecho ko doon, medyo yung strength ng konkreto mukhang may problema. Baka hindi niya na-meet yung desired strength ng concrete na ginamit. Para matukoy ang dahilan nito, kailangan na anyang pag-aralan ng blueprint ng gusali. Pero kahit sa mga larawan pa lang nito bago ito gumuho, kapansin-pansin na anya na tila manipis sa mga poste nito. Pwede anya na ganyan kanipis ang poste kung dual system ang ginamit sa design o kung may tinatawag na shear wall na magsisilbing backbone ng gusali na kadalasang makikita sa elevator shaft o stairwell. Sa estimate ko, by looking at the picture, parang 0.5 to 0.6 ang dimension ng column, no? 0.6 meters by 0.6 meters. Kung square column siya. So para sa 9-story, medyo maliit siya. Kung yan ay may shear wall, hindi dapat nag-collapse siya ng ganun-ganun lang na wala pang event o earthquake or whatever yung malakas na bagyo, wala eh. Sa tingin ni Engineer Abinales, bukod sa mabilis na pagtukoy sa dahilan ng pagguho ng ginagawang gusali sa Pampanga, dapat pagtuunan ng pansin ng mga otoridad ang pag-update ng National Building Code of the Philippines. Noon pang 1977 kasi ito in-issue. Bagamat may mga update dito, pagdating sa pagsusumite ng structural design ng mga gusali, hindi anya obligado ang mga building officials na pag-aralan kung tama ito. Basta't may naisumite, sapat na. Hindi lang basta dapat documentation lang, na compliance ka lang eh. Dapat talaga merong role ang building official at ganoon na rin yung mga professionals para masigurado natin lahat ng structure safe. Inihain noong 2023 ang Philippine Building Act para palitan ang Presidential Decree 1096 pero hindi ito naipasa. Muli itong inihain sa kasalukuyang Kamara. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Kaugnay pa rin yan ay pinuntahan ng GMA News ang Gold Years Construction and Steelworks sa Malabon na sinasabing contractor ng gumuhong gusali para makuhanan ng pahayag. Galing sa Barangay Council ang address
Pero tanging ang caretaker lang ang nakipag-usap sa amin. Wala umanong ibang tao ro simula pa kahapon na maaring magbigay ng pahayag. Nagbigay siya ng numero na maaring anyang tawagan pero unattended o out of coverage area naman ng aming i-dial.